Marami po palang hindi nakakilala kay Congressman Marcolita. Survey lang kay Marcolita. Anong masabi mo kay Marcolita? Sa ngayon po hindi ko siya kilala pero sa tingin ko maging maayos siya. Anong masabi nyo kay Marcolita? Hindi ko pa yung kilala. Hindi ko po siya kilala pero kung ano, iboto ko siya. Kay Marcolita ang tumatakbo para senador. Yun. Hindi po kilala. Ma'am, thank you po, thank you po. Straight ako Duterte tayo. Asahan po natin yan. Senado. Marcolita po tayo. Yan. So ito yung dapat ilagay ito sa Senado. So yung may mga utak. So magandang umaga mga kababayan, mga kapatid, lalo na dun sa mga bago naming subscriber. Shoutout nga pala doon sa mga kapatid natin sa Cavite na hindi po namin sinasadya dahil sa pagkuha namin ng mga reaction video sa mga kababayan po natin. Nakakita kami doon o nakatagpo kami doon ng napakagandang dako ng gawain dito sa Ciudad District dyan sa Cavite. Ang gusto ko ngayon mangyari sa sarili ko na makuhanan ng mga reaction ng bayan, yung mga nasa labas, kung ano ba talagang kalagayan ni Senador Marcolita sa kanyang nalalapit na election ngayon, kung ano yung standing niya sa labas. Kaya ito, lalabas kami ngayon para makuhanan namin ang mga reaction video tungkol kay Marcolita, kung ano talagang masasabi nila. So samahan niyo kami mga kababayan, mga kapatid. Ito na po yun. Dito tayo ngayon sa Las Piñas. Pupunta tayo sa pilahan ng tricycle. Magsusurvey tayo dyan kung anong masasabi nila. Survey lang kay Marcolita. Anong masabi mo kay Marcolita? Sa ngayon po hindi ko siya kilala pero sa tingin ko maging maayos siya. Sige, sir. Thank you, thank you. Sa'yo, boss, anong masabi niyo kay Marcolita? Ganun din, sir. Sa'yo, boss? Okay. Okay. May pag-asa. May pag-asa. Dito na tayo sa... Boss, anong masabi niyo kay Marcolita? Hindi ko pa yung kilala. Sige. Kayo, boss? Okay lang. Ngayon lang ba talagang sir? ano? Para senador. Senador. Tigyan sa ano? Ngayon lang dito. po yan. Ano? Ngayon lang. Dati siyang kongresta. Sige. Thank you. Thank you. Suportahan na lang natin. Ma'am, kilala po ninyo siya? Si Marcolita? Kayo po, ma'am? Hindi po. Las Piñas yan. Para senador po, para senador. Senador. Opo. Ano po masasabi mo sa kanya? Hindi ko po siya kilala pero kung ano, iboto ko siya number 38. Thank you. Dito, usap tayo dito. Marcolita! Siya, sir, kilala po ninyo si Marcolita? Hindi po. Opo. Thank you. So, yan. Marcolita. Dito tayo, maki-survey tayo dito. Asa yung camera natin? Bossy, yung vlogger, nag-ano lang, survey lang. Kilala po ninyo to, si Marcolita? Ano pong masasabi niyo, mananalo ba to o hindi sa palagay ninyo? Nanalo. Sige. Kayo, kilala po ninyo si Marcolita? Ilalabas natin yan. Ayan. Marcolita. Ano pong masasabi ninyo kay Marcolita? Ano pong reaction ninyo? Malaban yan. Lalaban, sige po. Kayo po. Magaling po yan. Lalaban po yan. Mananalo po yan. Ayan po. Yung iba po nakakakilala, yung iba naman po hindi. Kayo, ma'am, anong masasabi po ninyo sa kay Marcolita tumatakbong para senador? Yun. Hindi po kilala, ma'am. Thank you po. Opo, thank you. Opo. Thank you po. Ano pa pong mensahe pa po ninyo? Ito, dahil kilala. Opo. Thank you. Okay.
Kayo po sir, kilala po ninyo si Marcolita. Ano pong masabi manalo ninyo? talaga kasi may boses siya. Opo. Sige po, maraming salamat po. Siya ang boses ng masa. Opo. Thank you po, thank you. Ano ba pong mensahe po ninyo sa mga nanonood sa atin? Dapat iboto nila. Marcolita. Opo. Ano pong magandang sinabi niya na plataforma de gobyerno niya? Kasi dati pa lang may boses na siya. Opo, yung sa kongreso pa lang ano. Dapat po siya manalo sa Senado. Pangalan niyo po. John Ribat po. John Ribat po. Shout out po kayo. Baka meron po kayong shout out. Wala po. Sige po. Thank you po. Sige po, thank you. Sir, kayo sir, kilala po ninyo si Marcolita, sir? Excuse me, sir. Kilala po ninyo si Marcolita, tumatakbong pagka senador? Ano pong masabi niyo? Mananalo ba to? Hindi. Tingin ko mananalo. Ano po? Tingin ko mananalo. Opo. Ayan. Tingin daw ni sir, mananalo. Sige po, thank you. Dito tayo. Wala na ba? Napansin ko kanina doon sa terminal ng mga tricycle. Marami pa palang hindi nakakakilala kay Congressman Marcolita. Pinagmamasdan ko yung mga tao, yung iba parang walang hilig sa politika, walang pakialam sa politika. Meron naman tao doon na nahalata kung sinasakay-sakayan lang ako. Mararamdaman mo sa kanila eh. Meron naman taong gustong bumuhos naman ng salita, kaso nga lang nahihiya doon sa mga kapwa niya tricycle driver. Ganun talaga mga tao, kanya-kanyang mga reaksyon. Ngayon ang ipinagtataka ko doon sa isa sa pinagtataka ko, yun marami pa palang hindi nakakakilala kay Marcolita. Unang-una kasi ang napansin ko doon sa paligid, sa labasan, wala man lang akong tarpaulin na nakikita kay Congressman Marcolita. Walang mga tarpaulin eh, kaya sana kung halimbawa magdidikit ng mga tarpaulin, dapat dun sa mga maraming tao, katulad ng mga terminal, yan, mga dyan yung mga daanan papunta sa palengke, yung buhos yung mga tao, lalo pagkahapon. Sir, vlogger. Tanong ko lang, kilala mo ito sir, tumatakbong senador? Yeah, ito siya, yan. Ayan. Dito tayo kay ma'am. Kay sir muna. Anong masasabi mo sir dito kay Marcolita? Anong pakiramdam mo sa kanya ngayon? Medyo siya, malakas talaga si Sir kasi may mga sa kongresong pinapasok na mga batas. At saka attorney siya po talagang gagawa siya ng batas. Ano sir yung nagustuhan mo sa kanyang sinabing plataforma de gobyerno niya? Ano ba yung niya? Hindi ko Yung na sa kuryente daw, pabababain niya, yung gasolina, ano bang maganda doon? sana matupad yung sinasabi niya para mas lalong maganda yung kanyang performance sa Senado pag halimbawa nanalo siya. Mas okay po na manalo siya. At saka malakas po siya ngayon. Medyo kilala po siya. Kilala. Thank you sir. Kay ma'am naman. Ma'am, anong pangalan niyo po ma'am? Anong pangalan niyo po ma'am? Lenta na eh. Ba't niyo po nagugustuhan si Gusto ko lang yung niya, tawag to? Agenda niya. Anong nagustuhan mo sa kanya doon na sinabi niya? Unang-una yung mga taxpayer, pangalawa yung sa electricity. Yeah. Ano pa pong masasabi mo sa kanya? Basta gusto ko lang. Gusto niya si Marcolita. So yan pang iboboto ninyo? Naman. Okay. Sa line-up namin. Kasama sa line-up. Basta may Number 1 yan si Marcolita sa ko talaga. Noon pa. May green, may pula. Sige ma'am, thank you sir. Thank you. Ayun Dito naman tayo kay sir. Sir, kilala po ninyo siya si Marcolita. Ano po kayang reaction po ninyo dito? Siguro manalo yan. Bakit po kaya pwedeng manalo? Siyempre maganda yung panay.
Saka hindi sa kagaya ng iba pa. Nalo yan sa Ayun, ang sabi daw ni Sir, may posibilidad daw na manalo si Marcolita. Dahil sa mayroon siyang narinig sa kay Marcolita na magaganda yung mga pagpapababa raw ng mga gasolina, di ba? Yung pinangako niya. Yung sa sana tupad din nila yung mga para hindi naman mapan yung mga tao sa Ano pangalan niyo, Sir? Lare, sir. Ayan, si Sir Lare. Thank you, Sir. Thank you. Ayan. Sir Vlogger, kilala mo po ninyo siya si Marcolita? Marcolita, sir. Yan, oo. Ano pong masasabi niyo sa kanya? Okay siya. Straight tayo, boto tayo, mga Duterte tayo. Yan, ito nakakilala kay Ano pong reaction mo para sa kanya? Ano pong nakita mo sa kanyang nasabi sa plataforma de gobyerno niya? Sa ngayon maganda talaga yung mga plataforma ng mga ni Marcolita. Lalo na basta ako straight ako Duterte tayo. Yan, ito po go Duterte. Ano pong trabaho nila? Driver ako, sir, pero nagmo-mobile din, sir. Daming trabaho ni Sir. O baka anong pangalan niyo, Sir? Jobert Mohares. O baka may isa-shout po kayo, Sir? Ay, shout out pala sa mga taga Negros. Ayan, si nagba-vlog din ako, sir. Ganun ba? Bertolo Vlog. Bertolo Vlog. Monetize na ako, pero hindi naman ako hindi magaganda yung mga video ko. Sige lang, Sir. Diretso lang. Basta diretso lang. Shout out pala. Dito ako sa ngayon sa Las Piñas na padpad. Nagpapahinga lang dahil maganda yung puno. Mahangin, sir. Sige, Sir. Thank you. So ito, tingnan natin tong vendor nagtitinda ng mangga. Halosin natin. Tanungin natin kung kilala si Marcolita. Sir, good morning, Sir. Vlogger, Sir. Kilala mo ito, Sir? Si Marcolita. Ano kaya sa palagay mo, mananalo o matatalo? Hirap po pag-desisyon. Oo. Hindi mo siya kilalang Kilala naman. Oo. Hirap po kasi magsalita. Ano masabi mo, Sir? Depende naman siguro talaga sa nasa tao naman din talaga. Mahirap pag-desisyon kasi siyempre hindi pa naman dumadating talaga eh. So hindi makapag-desisyon si Sir. Hirap desisyon. Sa ano mo lang, Sir? Sa opinion mo lang. Anong opinion mo lang? Yung opinion mo lang para sa iyo. Medyo okay naman. Paano? Okay naman. Napapanood mo ba siya sa mga social media? Ano bang para sa iyo, ano bang nakita mo sa kanyang medyo okay naman sa pandinig? Okay naman pero hindi pa rin tayo makapag-desisyon gawa ng taong bayan mag-desisyon. Kung sana naman okay naman mga niya okay naman. Pinapakita niya. Isa ka na lang siguro, depende na lang kung nananalo nga talaga. Hindi lang talaga ang buhay. Wala. So para sa iyo, Sir, sino mga manok mo diyan na magiging senador para sa iyo? Ayaw ko rin mag-comment kaagad. Parang ano? Depende na lang sa Depende na lang pagdating ng tamang oras talaga kasi pag mo siya, hindi naman pwedeng desisyonin natin kaagad. Kasi siyempre nasa dulo ng ballpen kumbaga. Sinong napupusuan mo? May nahalata ko kay Sir, mga kabayan, talagang hindi siya nagbibitiw ng salita na tapos. Hindi pwedeng magbitiw na tapos kasi nasa pa rin yan pagdating ng panahon. Kung sino talagang mapupusuan, nasa bawat isa naman kasi. Kung sino talagang gusto na lang yan. Sa may mga bahay. Boss. Dito. Boss, kilala mo to? Ayan po, opo, kilala ko po yan. Marcolita po yan. Ito yung tumatakbong pagkasenador. Ngayon po. Oo. Anong reaction mo dito sa tao na to? Maganda naman po yung ano yan, panlalakad.
Galing po yan sa congressman po yan eh. Dating congressman po yan. Yung pala tatakbo na po ng Pagka-senador. senador pala. Sana manalo po siya. Ito na bang siguradong ibuboto mo? Opo, sigurado ko po yan si Marcoleta ibubuto. Bakit ibuboto mo siya? Maganda naman ang pabalakad niya na nasa congressman po siya. Kasi po yan, sa totoo lang po yan, attorney po yan eh. Sa mga hindi po nakakilala, si Marcoleta po, attorney po to. Iboto po natin to, number 1 po sa Senado. Siguro yung mga ginagawa niya naman po sa Congress, magagawa niya sa Senado, baka mahigitan niya pa. Kung paano siya nakikipaglaban po sa Senado, sa Congress, baka sa Senado, ganun din po gawin niya, lalaban din po yan. Nagsasalita po lagi yan sa Congress po yan eh. Nakikita ko pag nanonood akong TV, napapanood ko po siya. Nagsasalita po yan din sa Congress. Lumalaban po yan. Matapang po kasi yan eh. Dahil, o ba naman, attorney. Dahil talagang marami kang alam na batas. Eh, attorney pa po yan eh. Ano ho yung natatandaan mo na sinabi niya na pag siya daw maging senador, may pangako siya mga sinabing magaganda. Ano sa isa na yung natatandaan mo? Ang natatandaan ko sa mga pangako niya, yung mga para sa taong bayan, para rin sa Pilipinas, at higit sa lahat yung mga senior, yun yung mga kailangan din po kailangan po sa Senado niya, si Marcoleta po. Dahil kailangan din po ng senior doon sa may itutulong para sa amin, sa mga senior. Kailangan po namin ng tulong niya rin. Si Marcoleta po tayo. Boto po natin. Ano yung panawagan mo anong panawagan mo sa mga taong nanonood sa atin para kay Marcoleta? Sana po sa mga kanood nito, ay boto po natin si Marcoleta. Magaling na tao po to. Dating congressman po to. Attorney po yan. Baka maasahan po natin yan sa Senado. Marcoleta po tayo. Okay, thank you. Salamat po, salamat. Salamat po sa inyo. Marcoleta, number 1. Init. Sir, pwedeng mantalayang pagpapalamig mo ngayon? Ice cream tayo, ice cream. Buti ba ito nag-ice cream? Napakainit. Kilala mo to, sir? Sino ba yan, sir? Si Rodante Marcoleta para sa Senado. Para sa Senado? Di ba ito ba yung si Pambansang Simangot? Yun ang natandaan mo. Oo nga, sir. Pambansang Simangot. Ano kayang reaction mo dito? Sa alin pa, sir? Kay Marcoleta, anong palagay mo dito? Mananalo kaya o matatalo? Di ba attorney ko, sir? Attorney siya. Kaya ito yung dapat ilagay sa Senado, sir. Yung may mga utak. Yan, tama. Matatalinong tao, mga attorney. Hindi yung... Ito yata yung ipaglaban, yung Pilipino mabigay ng mababang kuryente. Ayun, tama. Mababang pagkain, di ba? Yun. Yung presyo ng mga pagkain. Hindi puro pamudbud ng ayuda, hindi naman nakakatulong. Sa iba nakakatulong. Pili nga lang. Pag malapit ka kay Cap, kay Mayor, makakakuha ka ng ayuda. Kakayuda ka. Parang totoo yung Martes na ganun talaga eh. Oo, hindi talaga ganun naman talaga ang realidad eh. Pagka malapit ka sa kusina, may ayuda ka. Oo. Eh dapat tanggalin na yung ayuda na yun eh. Dapat ito is nakakatulong. Pantay-pantay, di ba? Benepisyo, kuryente mababa. Yan, pagkain, murang bilihin. Lahat ng tao matutulungan. Yan dapat. Si Dante Marcoleta. Pag ito nagsalita, may isang salita. Oo. Pagdating kay Rodante Marcoleta, may pag-asa ka. Yan. Magandang attorney, matalino. Yan. Anong panawagan mo sa mga nanonood sa atin ngayon para kay Marcoleta? Yun, para sa mga nanonood, hindi naman yan bayad eh. Tulungan natin itong mga tao para to sa bayan, para sa Pilipino, hindi lang para sa ilang tao. Kaya dapat iboto natin si Rodante Marcoleta. Thank you boss. Thank you. Ice cream, sir. Oh, sige, thank you. So nandito tayo ngayon sa Cavite. Nandito tayo sa Ciudad de Strike. Sa may nakapagsabi sa atin na dito raw yung napakarami rin mga tao. Yung bang parang mga tenement, parang isang komunidad na sila dito. Kaya dito
dito tayo hihingi ng mga opinion sa mga taong nandito, sa mga bahay naman, sa mga nanay, tatay naman ang hihingan natin ng opinion. Dahil kung makikita ninyo ito, napakaraming tao dito dahil sa ang bahay dito parang tinimit. Yan ayun. Ikutan ko na dito. Yan ito. So itong mga nakatira dito, ito yung mga naalis dun sa Maynila. Dito sila kumuha. Hindi ko alam kung nagbabayad yata sila dito pero medyo mura lang. Ang tawag dito nila ay Ciudad District. Tawag na nila dito Primordia. So ikutan muna natin hanggang dito kung marami ng mga bahay dito. Ang bahay kasi dito, ang tawag dito, tinimit pa yung mga ganyan. Isa, dalawa, tatlo, apat. So yan, ang dami. Halos na mga naaalis dun sa Maynila, halos dito napupunta. Ang makikita daw natin ditong marami talaga yung pagdadating ng mga hapon. Doon sila naglalabasan. Ayan, Lika, may tao dito tayo puntahan. Magandang umaga po. Ayan, apo. Kilala po ninyo to? Si Marcoleta po. Si Marcoleta. Ano pong masasabi po ninyo dito kay Marcoleta? Si Marcoleta po ay napakagaling na manungkulan sa gobyerno. Soon. Parang mas maganda to. Dito nga tayo sa para mas lalong mas maayos. Pwede pong makiano dyan? Pasok dito sa banda na to? Sige. Yan, dito tayo. Kita niyo na po yung aming lugar. Magandang umaga po. So mga kababayan, isa po ito sa una nating na interview dito. Kukuha na natin ng reaction dito sa Ciudad District. Matanong po natin, ano po itong Ciudad District? Isa po itong pabahay na binuo po para sa mga walang sariling bahay at lupa. Kalimitan daw dito mga galing Maynila. Galing po ng Parañaque, Las Piñas. Las Piñas, Parañaque. Opo, yung mga walang sariling bahay. Dito po dinala. Marami bang tao nandito? Marami po, mahigit 3,000. Yun na, parang isang komunidad na rin, ano? Opo. So balik po tayo kay Marcoleta. Ano po sa palagay ninyo si Congressman Marcoleta sa Senado kung alimbawa siya maging senador na? Marami po siyang dinadalang benepisyo para bababain niya yung kuryente. Ayusin niya po yung sahod ng mga manggagawa. Lahat po sana maayos para mabago naman po ang ating bayan. Para hindi naman po tayo nagiging kawawa. Tsaka yung mga katiwalian po na dinanais po naming mabago talaga. Dahil halos ayaw na nga pong bumuto ng iba dahil sa mga katiwalian ng ibinuboto. Parang nadi-discourage na rin yung iba? Marami pa akong kaibigan, sabi nila hindi na lang daw sila boboto. Kasi po, kahit daw iboto, wala naman nangyayari. Ngayon sabi ko naman sa kanila, bumoto kayo kasi meron tayong inaasahan. Yan, ito na nga po yun si Marcoleta.
Ano po yung naaalala ninyong mga sinabi niyang mga pangako pag nasa Senado na siya na may posibilidad na pwedeng mangyari? Posibilidad na pwedeng mangyari. Yung kung Dahil yung mga pinangako niya kasi pabababain daw yung kuryente, yung Oo nga gasolina. po, Ano kaya yun? pabababain po yung Totoo kuryente. kaya yun sa palagay ninyo? Siguro naman po, kung susuportahan po siya, di malayong mangyayari. Kailangan lang po ng suporta. Kasi mahirap naman po pag hindi siya sinuportahan. Paano po mangyayari yun? Pero inaasahan po ng taong bayan na mangyayari yun. Tama. So ano po yung mga panawagan ninyo? Ito si Mrs. parang nakikita ko talagang solid Marcolita siya eh. Kanina ko pa nahala. Ano pong panawagan ninyo sa mga taong nanonood sa atin? Ang panawagan ko lang po, kung tayo man ay boboto at may magbibigay sa atin ng pera, kunin natin yung pera pero gamitin natin yung isip natin. Kung sino ang karapat-dapat, yun yung iboto natin. Huwag po tayong madala sa 1,000 or ilang ano lang, yun na yung iboboto natin na wala naman pong magandang pasistema. Nangako lang pero wala naman. Di po ba? Maraming pangako. Hanggang ngayon pangako pa rin. Wala pong nangyayari. Kawawa naman po yung mga bata na umaasa. Marami po. Dahil mga bata dito, ayun mga bata oh. Sana nga po. Mabago naman po ang pasistema ng gobyerno. Wala na po silang ibang inatupag kundi pag-usapan yung mga ginawa nilang hindi naman karapat dapat pag-usapan. Sinasayang lang po nila yung perang ginagastos nila araw-araw. Opo. Sayang po yung araw-araw na dapat pang pagtuunan nila ng pansin yung kahirapan po ng tao kung paano re-resolbahin. Tama. Hindi po yung pinag-uusapan lang po nila yung tungkol doon sa pagkuha kay dating presidente. Nakakasawa na pong pakinggan. Ako nga po hindi na ako nakikinig nun. Totoo lang po ako magsalita. Oo. Ayoko na po makinig nun. Hayaan na natin sila dyan. Opo. Basta ang importante, Sana nga po makarating sa kanila yung sinasabi ko. Nakakasawa na po, halos ayaw ng pakinggan ng tao. Araw-araw inaaksaya nila yung pera ng gobyerno para gastusin sa mga walang kwentang bagay. tama. Dapat po bago nila yung ginawa, pinag-aralan muna nila kung ano ang epekto. Yun lang po yung akin. Yan po ang reaction ni Mrs. Napakagandang reaksyon. So maraming salamat po. Maraming salamat po. Sige po. Salamat po sa pagpunta ninyo dito sa aming lugar, Ciudad District. Ito po ay courtesy of Mayor namin na si Strike Revilla po. Sige po. Thank you. Thank you po. Liga, dito naman tayo. Ganap tayo. Dito. Ito may nagwawalis. Ma'am, magandang umaga po. Vlogger po. Kilala niyo po ito si Congressman Marcolita? Ay, oo po. Ano po yung masasabi ninyo dito? Ay, si Senador Simangot. Oo nga no. Siya si Simangot, pero mabait yan. Dito tayo medyo mainit. Alin po ang bahay ninyo dito? Ito? Ito po, Sige, po. oo. Medyo mainit ngayon. Kaya nga eh. Ito si Marcolita. Si Marcolita. Gusto ko Anong masabi mo dito kay Marcolita? Gusto ko to kasi mababa daw ang kuryente na eh. Pabababain pa lang siguro. Pababain nga nga. Isa yan sa mga pangako ni Marcolita pag siya raw maging senador. Ano kaya yung pwede kayang mangyari? Di ko alam, pero posible siguro kung sikapin talaga niya maging ganun ang presyo. Oo. Kasi mukha naman mabait kahit simangot eh. yan kasing looks ng tao, hindi natin masusukat, pero yung kakayahan niya, oo. Yun ang totoong, yun ang sukatan. Unang-una kasi attorney siya, ano? O attorney, alam niyang batas kung paano pagpasikot-sikot, di ba? Kaya, yan ang isa yan sa ibubuto ko. O di ko alam kung mag-iisa, basta bubutuhan ko talaga yan. Ano yung mga panawagan mo sa mga taong nanonood sa atin ngayon tungkol kay Marcolita? Ay, baka pwede
si Marcolita, wag niyo kalimutan, number 1 yun sa listahan. Kasi isa to sa mabait na, ano ba to, kandidato. Kahit ganyan siya si Mangot, pero malapitan yan, mabait yan eh. Ilang tulog na lang eleksyon na. Oo, ilang tulong na lang. Oo. Sunod na linggo, ano na, maghanda na kayo ng ballpen sa kano. Magulo na ngayon sa politika. Kaya nga eh. Pero mag-ingat na lang din. Oo. Ingat-ingat. O sige, paano? Maraming salamat po. Si Ma'am, magandang umaga po. Vlogger po. Kilala po ninyo to si Marcolita? Ay, opo. Yan po yung aming dadalhin. Bakit po ninyo nasabi mong dadalhin? May grupo po ba kayo? Ay, Iglesia ni Cristo po ako. Iglesia ni Cristo po kami. Kaya yan po ay aming Opo. Ano ba sa Iglesia ni Cristo pag sinabing pagkakaisan? Yun na talaga? Yun na po talaga. At nakakasigurado po kami na pagka yan ay pinagkaisahan namin, aangat po sa lahat yan. Yun po ang aming pananampalataya pagka aming pinagkaisahan. Dito ba sa isang komunidad na dito, marami ba po kayong Iglesia ni Cristo dito? Marami po, marami. Ayan, kagaya doon sa dulo, dito sa building na to, nasa mga siguro 12 pamilya po kami dito. Napansin ko po dito sa harapan mismo ng bahay ninyo. Ano po ito? Dako po ba ito ng gawain ng Iglesia ni Cristo? Ay, opo. Yan po yung aming dako ng gawain. Yan. Yan eh, pinagkasunduan namin at pinagtulong-tulungan namin na maisagawa, mapasimento, sa tulong na rin po ng mga nangunguna dito sa amin. Dati po ba hindi yan simentado? Opo, lupa lang po yan at maputik po yan, mga damuhan pa yan dyan. Anong lokal po ang nakakasakop dito? Lokal po na San Nicolas, Cavite. Ayun po ba? Opo, yan. Kuhanan mo nga yung lokal nila dito, yung may evangelical mission. Oo, yan po yung aming lokal dito. Paano po ba nagkaroon dito ng gawain sa inyo? Ito ba'y pinahintulutan sa inyo na magkaroon ng gawain dito? Ay, unang po, siyempre ayaw nilang pumayag, pero sa amin po mga pakiusap at pangapag-hiling na rin sa Diyos na kami pagkalooban ng ganitong dako, ay naisakatuparan po namin. Pinag-usapan namin ng mga kapatid, pagtulong-tulungan namin gawin. Kaya sila ka Ernie, si ka Daisy, sila ka Nila, lahat kami rito, si ka Ina, lahat kami mga kapatid. Nagtulong-tulong kami dyan. So, napakaswerte natin dito mga kababayan dahil sa may natagpuan tayo dito ng isang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Isa sa masisigla dahil dito sa harapan ng bahay nila mismo, ginawa nilang gawain. Ano pong oras yung gawain ninyo dito? Alas 7 po hanggang alas 8. Kung makikita po ninyo itong gawain, medyo malaki po siya, no? Ay dating damuhan lang yan Inayos lang po namin, nilinis, inalis yung mga damo. Una, tinaniman muna namin ang halaman hanggang sa pinayagan na kami makapagtayo dyan. So kayo pong mga kapatid dito sa dakong to, tulong-tulong na lang sa yung sabing batarisan para mapaayos to. Yun pong mga kailangan ninyo mga upuan, saan po nanggaling yan? Galing po sa lokal po yan, sa San Nicolas. Opo. Yung mga extra na nagagamitin doon, hindi na gaanong sobra na doon sa paggamit nila, binahagi na sa amin. At yung iba naman, meron kami mga upuan na kagaya niyan, mga nagkaloob na yung ibang mga kapatid. Ano po yung gawain po ninyo dito? Gabi-gabi ba? Gabi, Lunes, Martes, at saka Miyerkules, Biyernes. Bali, 3-4 na araw lang. Wow, napaka-swerte kasi kung naman minsan po, Miyerkules, may suguan po yung aming manggagawa na si ka Nathan Tibidad, hindi kami nagkakaroon ng gawain. Biyernes na lang. Marami naman pong mga dumadalo dito. Marami naman po. Dahil maraming tao dito Sa loob ng syudad, nasa 80 buildings po ito. Kasi ang phase 1, 20. Phase 2, 20 rin. Kaya nasa 40 buildings. Marami na rin kapatid hanggang doon. Ang serial namin number dito ay nasa isang purok na po kami. Nasa 100 plus na po kami dito. Po, mahigit. Isang bahayan.
mga units na mahigit 100 na. So ang gawain ninyo dito talaga masigla, no? Grabe po yan, gabi-gabi. Pagka Lunes, Martes, lagi po maraming tao. Ano pong tungkulin po ninyo sa INC? Diakonesa po ako. Yan, isa po siyang diakonisa, isang masiglang diakonisa sa lokal ng San Nicolas dito sa distrito ng Cavite, ano? Opo. Yan. Ano pong pangalan ninyo? Cabergy Pagtama Yan, si po. Cabergy Pagtama. Dati po galing kayo saan? Sa lokal ng Ibayo po. Paranaque, ano? Paranaque, Oo. opo. So, mga napunta sila dito sa Ciudad de Victoria. Paano na pong istoryang napunta kayo dito? Kasi po kami ay nasunugan po doon. Talaga Oo. namang nasunog lahat ang gamit namin. Grabe Wala palang na kami. pagsubok, ano? Opo, nakatatlong beses po kami nasunugan doon. Eh, natakot na po ako eh. Kaya Oo. nung nag-alok sila para dito, ay kinuha ko na po. Kinuha ko na po para sa amin. Tatlo, yung mga anak ko, ikinuha ko na rito. Kasi ayoko na masunugan uli. Kahit paano dito kasi, bato, doon kami puro lang, mga maninipis na kahoy, plywood, ganyan, madaling masunog lalo na sa ganitong panahon Opo. ng init. Kaya, So, maraming salamat po. Thank you po, thank you, thank you. opo, Opo. salamat din po. So, napakaswerte po natin mga kabayan, mga kapatid, dahil sa hindi namin inaasahan na dito pala sa dako na to, mayroong gawain. Kung makikita ninyo, ito yung gawain nila. Mayroong lona. Ayan. Nandito yung upuan nila. Andito yung pinaka-tribuna nila. So, yun. Kaya dito, umulan man, umaraw, safety sila dahil mayroong bubong.